Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Kapalaran Tarot Scope from December 18 to 24, 2023. Panibagong linggo. Ayan, malapit nang magpasko. Kamusta po ang lahat? Happy holidays. Eto na. Simulan na po natin ito sa sign ng mga Aries. We'll be straightforward sa ating reading today. Hopefully, 2-card spread lang po tayo para hindi masyadong lumawak. Minsan kasi kapag ang daming cards, ang dami ring nasasabi ni Moonchild. Humahaba. Naiinip ang ilan. I know, pasensya na po. Pero sige, for Aries this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries. Anong maiwan natin for Aries this week? Okay, may sumama na sa aking kamay. The Sun at isasama na rin natin itong nasa ibabaw. The Sun and the Nine of Wands. So, ngayong linggo, Aries, aangat yung enerhiya nyo. Yung motivation and determination para matugunan itong ilang obligations or responsibility meron kayo sa inyong buhay. Kahit pa ito holiday season, andito pa rin yung pag-inat, yung enerhiya nyo na maging masipag, na magsipag sa buhay. Na hindi imposible na mapanghawakan nyo yan ng may gaan, may sigla. Kasi andito, the Sun is here, positive lang. Andito yung energy, kahit ano pa, kahit ilan pa yung gawain na yan, para bang aangat yung pagiging multitasker nyo ngayong week na napakaganda. Kahit pa ito nga, Nine of Wands, hindi natin ito tatamisan. Parte ng obligasyon na yan. Ito, yung kumbaga, yung struggle, yung difficulty. Kasi nga marami. Maraming pwedeng ihain sa inyo ang universe. Sa tahanan man ito or buhay trabaho. Lalo pa holiday season, napaka-normal na ang busy ng lahat. Pero dito, magiging magaan. As I've mentioned, makakayanan mo, mapanghahawakan mo ang mga bagay-bagay. Other messages, if ever hindi to mag-apply, the Sun, parang lang kayo dito Kita mo may bata. Ayan, nakasakay sa horsey. Tapos maraming bulaklak sa paligid. Masaya lang. Pero yung Nine of Wands, may ilang bigat. May ilang dalahin. Aangat yung pagiging expressive nyo. Yung sarili, yung kayo mismo, paano nyo dinadala ang isang bagay, sitwasyon, relasyon, andun pa rin. Hindi man kagaanan, andun pa rin yung comfort. At dito, mas magiging expressive din kasi kayo Kumbaga, naipaparating nyo rin yung inyong mga boses or kung ano man itong kailangan nyong sabihin. Ay hindi kayo nag-aatubili. Na para kayong mga bata, andito yung excitement. Isang magandang quality na pwedeng umangat sa inyo kasi mas, kumbaga, hindi kayo nag-hide, hindi kayo nagtatago sa kung ano mang pwedeng sabihin ng ibang tao or ano pa man. Wala kayong pake ngayon. Hindi sa walang pake, totally. Pero, magiging handa, magiging ready. Andito yung excitement. Okay? At the same time, mas kilala mo na rin. Okay, tayo po ay weekly Kapalaran Horoscope, Aries. Ngayong linggo na mas makikilala mo yung sarili na gaano man kahirap ang ilang bagay-bagay panghawakan or i-handle, i-balance. Ay angat sa'yo. Yung energy na parang kang isang bata. Na yes, mabigat. Yes, maaaring masakit. Or nakakapagod. Pero, di ba kapag nasusugatan tayo nung bata tayo, halimbawa lamang po, nasugatan tayo ngayong araw, pero kinabukasan, parang walang nangyari. Ready ka ulit masugatan ulit. Ganon, yung nakikita kong energy dito. Na ang saya lang, ang gaan, ang positive ng linggong ito. Para sa inyo, Aries. Hi Leo, ito na po ang inyong reading, weekly Kapalaran Tarot Scope. Okay, start na tayo guys. From December, nakalimutan na naman ni Moonchild. December 18 to 24, 2023. Hingi lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. 2-card spread po tayo. Para sa mga Leo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Leo. Ayan, agad-agad. The World ay narito. So, syempre, kunin na natin itong isa pa.
The Queen of Cups reverse. The World. This is a great sign, guys, Leo, na mapangahawakan nyo ang mundo. Wow. Ayan, the world, or the universe rather. Ayan na naman tayo. Pumipia words back na naman si Moonchild. Hindi, kung ano man ang iba to sa inyo ng mundo ngayon, positive, negative, highs or lows ng buhay, makakayanan nyo. Tayo po ay weekly kapalaran, Queen of Cups reverse. Pero teka, balik muna tayo sa the world. Bilang ando na rin tayo, the world. So, merong travel sign dito. Merong pag-travel, pagbiyahe para sa ilan sa inyo. Well, it doesn't matter naman po kung ito ay long or short trips, pero definitely patuloy kayo sa magandang movement this week. If this is about your, maaaring ito ay may kaugnayan sa work, napakagandang sign nito, the world Leo, na higit kayong aangat. Okay, i-claim na natin ito. May something, kumbaga parang manonotice kayo ng nakatataas sa inyong trabaho man ito. Especially, okay, if this is about sa yung, kahit sa simpleng pakiramdam, the world, Queen of Cups, para bang, especially, eto hindi medical advisor ang Moonchild, guys. Physically, mentally, emotionally, andito yung energy. Andito yung, kasi pagtutuunan nyo ng higit ng priority yung kayo rin, of course, bibigyan ng aksyon, bibigyan ng extra time ang sarili. Okay, para bang may something bago rin ako nakikita dito. Andito yung strength nyo, aangat this week. Para higit nyo pang matugunan yung pwedeng offer. Yes, guys. Hindi posible na may something new The world is a sign of success, guys, Leo. Kaya naiwanan ko yung ilang messages na hindi posibleng inyong matanggap bilang tayo ay weekly kapalaran horoscope. Okay, claim na natin yun for you guys. Maybe yung about sa pakiramdam na aking na-mention ay kasi nga, ang dami nyo rin pwedeng iba to sa inyong mundo ngayon. So, yes na aano nyo yung responsibility, yes to opportunity, yes to offer, pero sana mag-yes rin kayo para sa inyong mga sarili. Okay, Queen of Cups reverse, self-care, self-love, magpahinga rin. Siyempre, paano nga naman po natin matutugunan itong ilang responsibilidad na ito kung tayo nangihina? Siyempre pa, at the end of the day, guys, everything's still up to you po. Kung paano nyo pangangalagaan din yung kayo. Other messages, okay. Unang-una kong na-mention kasi nakita talaga dito na ito medyo hindi okay. The world, ito hindi mag-a-apply para sa lahat. I feel with your cards na, especially for those who are ito, maring nasa ibang bansa, kasi the world, or nasa long distance relationship, medyo may tension tayong pakiramdaman dito ni Moonchild na parang hindi kayo magsasabay. Syempre pa yung salita pa lang na, yung commitment na meron kayo, long distance, hindi na yan madali diba? At dito, maring merong disappointment na umangat, meron kayong maramdaman, kahit sa simpleng tension lang ito, hindi kailangang laliman. Pero, kung paangatin nyo, kasi the world, parang, pa lang to ang ganda ng indication yan, guys. Pero, sana, kung mag-apply man po, couples in a relationship, na hindi kayo magsabay at one point, kumbaga, makabuo kayo ng disappointment or miscommunication this week, alalay lang. Okay? Huwag niyong pahirapan ng inyong mga sarili, ng inyong mga emosyon. Maring yan ay isang test lang this week. Bilang ito nga, si Planet Mercury, astrologically speaking, ma-relate ni Moonchild, is currently in retrograde phase. Isang indikasyon na may maraming pagkakataon na hindi kayo magkakasabay, hindi kayo magkakaunawaan. Especially kung magkahiwalay kayo ngayon, LDR. So, kalma lang. Okay? Palamigin lang muna ang sitwasyon. Ang ganda naman po ng indikasyon dito. The world. Maayos nyo to. Mapangahawakan nyo to. Okay? So, more on na lang muna. Kayo, kahit pa in a relationship or nasa isang relasyon ng ilan, kayo na lang muna. Kahit kayo na lang muna. I-priority nyo rin yung kayo. Ngayong linggo para sa inyo, Leo.
Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope para sa bagong linggo, December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Anong maiwan natin para sa mga Sagittarius? Message. Sagittarius, 2 card spread lang po tayo. Sagittarius, ito na. Meron ang sumama sa aking mga kamay at dalawa sila. The King of Kings and Page of Swords. So you will have the courage to take action. Maging ano pa man ang gusto mong bigyan ng pag-aksyon or saan mag-highlight, magbigay diin ang ilang plano mo, ideya na nais mong bigyan ng extra attention this week. Parang pasugod to. Parang ready kayo. Angat din kasi ng kusa yung alam yung kagalingan nyo. Pero as a Sagittarius, humble naman kayo sa part na yan eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero may taglay kayong katalinuhan guys. Sagittarius, yung planet ruler nyo is Jupiter, the planet of luck and expansion. Kaya mostly, nakilala kong Sagittarius ay very lucky. So, sana all na lang kami. Hindi. Very positive lang din ng mga Sagittarius. Pero, okay, dito, sabi ko nga, ano man po, saan man nagbibigay din ng inyong buhay ngayon, andito yung kalakasan ng inyong loob. Nabigyang tugon, ano man yan. Okay, eto lang, ilang paalala lang sa yung baraha. Kasi nga, andito yung pagiging ready. Andito yung parang walang makapipigil sa inyo mula sa ilang ideya. Parang dito yung pagkauhaw or yung cravings nyo na meron pang matutunan lalo, na meron pang malaman, na meron pang madiskubre, na meron pang mapuntahan. Andito na lahat. Isang message lang. Well, bilang Sagittarius, kahit saan naman kayo ilagay, very flexible kayo. Dahil kayo yung mga flexible signs. Okay? Pero, ano na yun, Moonchild? Kasi diba, kapag andito yung excitement, dahil walang makapipigil sa inyo, gusto nyo itong bigyan ng pag-aksyon, still Sagittarius, adjustments are required. Stay adaptable and flexible sa ilang pwedeng ganap sa inyong paligid, or sa ilang pwedeng yung maramdaman. Kasi kapag andyan yung excitement, may tendency na hindi natin makita yung ilang bagay. Lalo pa kung diretso kayo. Ang mga Sagittarius ay very straightforward din kasi. Na hindi naman, kumbaga, kahit hindi natin intensyon na makasakit. Pero minsan, dahil nga, alam mo na eh, parang expert ka na dito, diretso ka na, go for the gold ka na. Minsan, hindi natin napupuna, baka meron tayong hindi masyadong nakikita sa paligid. At dyan, syempre, kapag nalaman nyo na meron ka palang nasagasaan along the way, dyan papasok yung disappointment or pagka-discourage sa pakiramdam na, ay, ganun ba? So, hindi ko na lang itutuloy, mapanghinaan ka ng loob na ayaw natin. So, take it easy, kahit pa dito yung pag-aksyon sa'yo, yung pagiging on fire mo, kalma lang din, okay? Ano ba parating ka doon, papunta ka doon? Andito talaga yung curiosity, yung thirst nyo, and yung hunger na merong something makita na bago especially. Na hindi imposible, guys. Okay, dahil may pagkasobra pa nga. May something kaparating sa inyo. King of Swords, kusang darating, kusang parating, yung positive potential na may kaugnayan sa anumang nagbibigay diin ngayon sa inyong buhay. Maging ano pa man yan, may something positive. So, i-claim na natin yan para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello Taurus, weekly kapalaran horoscope from December 18 to 24, 2023. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. 2 card spread po tayo. It will be straightforward. Hopefully, minsan kasi sa dami ng naisip parating ng baraha, ay napapahaba tayo. Pasensya na po. Pero sige, Taurus. Ano maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus.
Ngayon, ayan, meron nang bumagsak agad. The Emperor. This one is in reverse. So, kunin na natin tong pinaka nasa ibabaw. Five of Pentacles. Reverse. Okay. Ang ganda niyan. Five of Pentacles reverse is an indication po na may comfort. Kung nitong mga, tayo ay weekly guys, kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, ay medyo may pagka-tight ng budget para ba nalilimitahan or nagsiset talaga kayo ng limitations dahil umaangat yung pagiging practical nyo dahil na rin sa realidad ng buhay, ay hindi na rin po madali. Kumbaga, kahit gusto nyo ang isang bagay, ay hindi nyo mabili. Okay? Sa mas practical na pagpapayo, hindi po kailangan mag-apply para sa lahat dahil I know, iba-iba pa rin po tayo ng posisyon, ng sitwasyon, yung iba ay sobra-sobra pa nga. Pero dito, ano man ang itinatakbo ng iyong buhay pinansyal, especially bilang ito yung umaangat, una kong message na may iwan, ay may pagkakalma na ngayon. Sabi ko nga po, andito yung security this week. Mas mararamdaman nyo na umaangat yung magandang flow ng money. So, i-claim na natin yan. Ayan. Mas matutugunan nyo na yung pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid. Okay. Other possibilities dito, kung hindi mag-apply yun, I am getting a message na kung merong isang tao na mangailangan ng inyong tulong, as a Taurus, maaaring this week umangat yung pagiging mapagbigay nyo. Ito dito, kayo mismo ang magkukusa na tumulong sa taong ito. Could be someone na mature, older, or kung hindi man kaibigan ito, na malapit sa iyong puso, katrabaho, the Emperor. At dito, aangat ng iyong mahabaging puso. Okay? Pero isang indikasyon lang din dito, again, ano man ang estado ng iyong buhay pinansyal ngayon, alalayan lang din. Nang syempre pa, ay nagtitira ka pa rin para sa iyong sarili. Kasi parang, andito gusto mong mag-share, gusto mong magbigay. Pero syempre pa, sana yung ikaw din. Huwag mong kakalimutan. Okay? Other messages. Eto, final, nakikita ko, ang daming naisip parating ng cards, guys. Just only take what resonate po. Tayo ay general message pa rin. Hindi kailangan ay mag-apply ang lahat para sa'yo. Pero ito, kung merong something tension, about emotional part naman tayo. Kung meron kayong naramdaman na tension, especially sa pera man ito, or katrabaho, or even your boss, the Emperor ay narito. May pagkaalawan na dito. Yung comfort, maaaring dito natin ma-relate. Mawawala, okay? Hindi naman kailangan laliman, mawawala yung tension na ito or even conflict for some of you. Na very timely, perfect holiday season, Christmas, aangat ang forgiveness, pagpapatawad, at pangingibabawan kayo ng pagkakaunawaan. Okay? Aangat yung respeto at pagpapahalaga sa relasyon na meron kayo. Ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope from December 18 to 24, 2023. Ito na po ang inyong reading. Kulang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. 2 card spread po tayo para sa mga Virgo. For this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo. Ayan, may sumaman agad sa aking kamay. The 8 of Wands, reverse. So, idadagdag ko na itong nasa unahan. Ito rin yung kanina. Okay, ayan. Kakatapos lang natin ng Taurus, pero umangat din sa inyo. Sinafol natin mabuti ang baraha bago mag-start. 8 of Wands, 5 of Pentacles reverse. So, ito. Okay. Virgo. Para sa ilan, okay guys, just only take what resonates. Sa dalawang barahang ito, meron ako nakikitang pagbabalik. Or kahit sa simpleng ideya lang ito, or isipan nyo, pakiramdam, hindi imposible na merong reconnection for some of you. Mula dito sa ilang taong parang hindi nyo masyado nang nakikita. Could be your friends, o old friends, ayan, or ilang close friends.
kumbaga malapit sa inyo pero hindi na kayo nabigyan ng pagkakataon itong mga nakalipas. And this time, very timely. Holiday, Christmas season, may reunion, may reconnection. At dito mapupunan nyo na, okay, the Five of Pentacles, yung ilang kakulangan sa nakalipas. Kumbaga, makakabuo kayo ulit ng bagong memories together na pwede nyong i-treasure forever. Wow, rhyme na rhyme yun, Moonshot. Pero, ano lang, nag-enjoy lang. Kahit pa ito, kasi 8 of Wands reverse na, kung aking i-relate po, currently kasi itong si Planet Mercury is in retrograde phase. So, dito po may ilang delays, may ilang kabagalan, may ilang traffic, okay, may pagka-slow yung motion o yung pakiramdam. Or may pagka-slow mo talaga kayong mararamdaman para mapapaslow mo ang ilan. Kapag nakita nitong mga kaibigan nyo, actually, if this is about love, it could be an ex. For some of you, just only take what resonate. Kahit over the net lang po ito, bilang 8 of Wands, nagsisignify din kasi yan ng travel or about sa ibang bansa, international agenda. Okay. Or yung delays talaga na umangat dito kasi nga dahil ilang beses na kayong, di ba ganun eh, ilang beses na kayo nagpaplan ng magkakaibigan na magkikita-kita, pero napupurnada, nagkakaroon ng patuloy na delay. Okay, baka ganun. Pwedeng ganun. Pero ngayon, expect happy changes sa inyong relationship. Mas magiging komportable pa rin kayo kahit matagal na kayo hindi nakikita. Parang walang magbabago or walang nagbago. Enjoy lang ngayong linggo. Stay open sa ilang possibility na ito, Virgo, kasi nakikita ko na merong enjoyment kahit pa may pagka-traffic kasi holiday na, ang daming tao. So, ano lang, magsaya lang din, okay? At sumabay sa ilang pwedeng party invites, connection, reconnection, mula sa ilang tao na malapit sa iyong puso. Ngayong linggo, para sa inyo, Virgo. Hello Capricorn, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. 2 card spread lamang po tayo. Will be straightforward sa ating reading for Capricorn this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Capricorn. Uy, sakto. Dalawa yung bumagsak. Okay. The Emperor ay narito. 5 of Cups. Okay. Ito hindi natin to tatamisan. Pero naway wag lang din po lalaliman. Mensaheng gabay lamang po. Maring kahit sa simpleng pakiramdam ito. Kasi right now mga Capricorn, higit kayong tahimik lang. May pagka low-key. Yes, holiday season. Pero nagsiset kayo ng priority ngayon. Kumbaga, inilalaan nyo yung higit na enerhiya sa alam nyong mas mahalaga muna. At yun ay sa mga taong malapit sa'yo, pamilya, kapareha, or kung meron na kayong mga anak, andyan, yung prioridad. Kasi as a Capricorn, ano daw yun, Moonchild? Ayan, mekos-mekos na dahil live na live po tayo. Pasensya na po. As a Capricorn, ayan, andito yung pagiging goal-oriented nyo, andito pa rin yung The Emperor, yung pagiging kumbaga, focus sa trabaho. But at the same time, this time, parang para sa mga Capricorn, inilalaan nyo talagang holiday season sa mga taong malapit sa inyong puso. Kung saan kayo higit na nagiging malakas at masaya. Ayan. Okay. Okay. Ito sabi ko nga hindi ko tatamisan, kasi the Emperor ay narito guys, plus the 5 of Cups. Umaangat dito yung, kaya nga marahil, magiging low-key lang kayo, private, tahimik lang. Isang magandang quality na pwedeng umangat sa inyo ngayong linggo. Tayo po ay weekly kapalaran. Capricorn, if ever, for some of you, just only take what resonate po, ay makaramdam nung tensyon sa trabaho man ito, or someone na nakatataas or nakatatanda sa'yo. Ito, iproseso mo muna ng tahimik lang sa iyong isipan. Huwag ka magpadala sa iyong emosyon.
gamitan mo yung iyong pang-intelektual na kakayanan ngayong linggo. If ever, mag-apply lamang po na meron kayong makaharap na isang tao na hindi masyadong umayon sa iyong kagustuhan. Kumbaga, hindi kayo magkasabay. Iproseso muna ang ilang bagay-bagay. Umupo muna sa isang gilid. Kita mo siya. Nakaupo siya. Oo. Ayan. Hindi na ipapakita sa camera. Sige, ito. Ayan. Hinay-hinay. Kasi, maaaring yung isa ay may pagka-possessive or may pagka-bossy. So, syempre pa, ayaw natin ng sinasabayan yung ganon. Ito, alam ko, hindi naman natin nabibigyan ng control. Ang pwedeng gawin, sabihin, or iparating ng ibang tao sa atin. Pero yung control ay nasa iyo ng higit. Alalay lang. Meron kang control para sa iyong sarili na pakalmahin ang iyong nararamdaman. Ano pat maaaring ito ay ilang glitches lang bilang sabi ko nga itong si planetang Mercury. The planet of communication is currently in retrograde phase. So dyan, may pagka-slow talaga. May ilang miscommunication na pwedeng mabuo na ayaw natin, lalo pat holiday season. Other messages, kung hindi ito mag-apply doon, ito naman, on the positive side ng barahang ito, for some of you, maaring ito mag-apply kung hindi man yung una kong na-mention. Okay. Maaring dito, umaangat yung, para bang, I feel na merong mag-open up, or meron kayong batuhan ng mga salita, na, kumbaga, okay. Para meron kayong kahit sa inyong mga sarilang isipan lamang ito, Capricorn, meron kayong babalikan na pakiramdam. Kasi nga, more on private lang kayo eh. So, dyan, maraming pumapasok sa inyong isipan. Marami kayong naiisip. Maraming ito yung ilang kalungkutan from the past. Nakakapag-nilay-nilay kayo ngayon, nakakapag-reflect, or maybe isang message yan, na walang masama. Nabalikan yung ilang pakiramdam na hindi okay. At tingnan, okay, pag-aralan. Gamitan ng higit ang iyong mindset na, kinaya mo, nilagpasan mo. Nasa iyo yung pinaka-power. Okay? Nasa iyo yung control, Capricorn. Ayun. Meron lang ilang glitches this week. Hindi ko ito tatamisan. Pero, alam kong mapangahawakan. Kung higit mong paangatin, hindi ang iyong emosyon. Okay? Sa pagkakataong ito, huwag ang iyong emosyon. Kasi parang merong pagkasobra. Na ayaw natin. Kasi pag umaangat yung emotions, yes, your emotions are your power, Capricorn, pero minsan yan yung lumalabas na kahinaan. 'Di ba? Minsan, alam mo yun, ikaw na yung nasaktan, pero parang ikaw pa yung magiging masama na ayaw natin. So, alalay. Ikaw ang dito, ikaw ang bida dito. Hindi mo kailangan harapin agad-agad ang isang bagay na, o isang tao na hindi mo deserve ngayong linggo. Pakalmahin mo ng mga bagay na po. Nagbabakal na po. Pasensya na po. Pakalmahin mo ng sarili. Yung init ng tensyon na ito, ano pa man yan. At mag-focus sa magagandang bagay. Marami pa rin mga magagandang bagay sa iyong paligid. Maraming ganap na kung saan pwede mong ilaan ang iyong higit na positibong enerhiya. Ngayong linggo, para sa inyo, Capricorn. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. 2 card spread lamang po tayo. Will be straightforward, hopefully. Okay, kuha lang tayo ng ilang message para sa mga Gemini ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa kanila? Message, Gemini. Okay, may sumama na sa aking kamay. The 6 of Wands reverse. And kunin natin itong pinaka nasa ibabaw. 9 of Pentacles. Nakaka-happy. Ang ganda niyan. Andyan yung power. Andyan yung success, guys. Celebration. Gaano man yan kalaki, kaliit. Pero maaring meron itong kaugnayan kung aking silang i-relate sa isa't isa, kaugnayan sa inyong buhay trabaho, buhay paggawa, maging ano pa man yan, or kung nasaan ang kita. Okay? Merong bunga. I know, guys,
Lagi ko naman pong namamention na may iwan lamang po every time ng baraha. Bukod sa guidance messages, ay yung maaring kondisyon lamang po sa inyong sitwasyon na kinakaharap right now, okay, especially or kaharapin, pero yung pinaka-resulta na andito, actually umaangat, at the end of the day, everything's still up to you, Gemini. Pero kung alam mo naman sa iyong sarili, okay, na ibinigay mo ang iyong lahat ng effort, sipag, nagtiyaga, lumaban, then ito na. Merong something positive. Sabi ko nga po, maaaring, for some kasi iba-iba naman tayo mag-handle ng selebrasyon. Yung iba ay tahimik lang, low-key lang, pero ipagdiriwang itong ilang laban na patuloy niyong nalalagpasan sa inyong buhay. Or maybe isang message yan for you, Gemini, to celebrate your small wins. Again, kaan naman po yan kalaki or kaliit, deserve mo ang recognition kahit para sa iyong sarili. Pero sa mas practical dito, meron talagang something powerful akong nafe-feel. Okay? Actually, na-mention ko na yung private, low-key. For some of you, kung meron kayong tinatrabaho or tinrabaho ng tahimik lang or something, sinikreto nyo muna ito. I mean, di ba may chance na ganon for some na hindi muna agad-agad pinakita sa madla at tinrabaho ng kayo lang muna, ng tahimik, low-key, private, this time, magiging handa ng mga bagay-bagay para sa inyo at i-showcase nyo na ito sa showtime. Ayan, ipapakita nyo na maganda yung magiging outcome na nakikita natin dito. Magandang potensyal. Sa higit na praktikal, hindi imposible na makatanggap kayo ng something sa inyong buhay paggawa. Merong something bunga. Mula na rin po sa inyong itinanim or patuloy na itinatanim sa inyong life. Okay? Other indication. Okay. Just only take what resonate pa rin, Gemini. Tayo po ay general message. Hindi lahat ay mag-apply sa ating sitwasyon, pero kung hindi yun mag-apply for you, para kasi meron something hidden dito, private, secret, ayan. At maring merong katotohanan ng umangat ngayong linggo para sa ilan. Tayo po ay weekly, ano man ang pwede niyong maramdaman, Gemini, panatilihin nyo lang na basta alam nyo sa inyong mga sarili na kayo ayan po, mekos-mekos na po. Halo-halo na rin yung messages kasi na aking gustong ipabatid o iparating. Minsan parang na-excite ang munsyal patawarin. Pero, ano man ang umangat ngayong linggo na katotohanan, okay, ay paangatin nyo yung kayo. Sabi ko nga, nasa inyo ang power. Harapin ang katotohanan ng may pagtanggap. Ano man yan, positive or negative. For some of you, maring ito ay may patungkol kasi more on, kung kanina about sa career, pera, trabaho, saan kayo kumikita, this time more on sa inyong emotional area or emotional point. Okay? Meron kayong suporta dito. Hindi kayo nag-iisa. If ever mag-apply na para merong umangat na something secret or hidden truth, meron kayong kaagapay. Merong ilang tao sa inyong paligid sa mas praktikal na handang gumabay or handang makinig. Or maybe isang message ito to let out your feelings din. Iparating yung naisiparating na katotohanan. Reversal po tayo every time. Sa maring ito ay mag-reflect sa'yo itong ilang messages or sa ilang tao sa iyong paligid. So, isang message din is to just follow your heart palagi. Kung ano yung sinasabi ng iyong puso, nang nasa balance at wasto. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Horoscope from December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. 2 card spread lamang po tayo sa ating pagbasa ngayon. Tayo nga po pala ay live na live pa rin sa ating FB. Okay. So guys, para sa mga naka-tune in ngayon, maaaring hindi ko lang
mapunang mga komento sa ilang bagong pasok. At, I know hindi ko napapakita yung pag-shuffle ng cards, pero no worries, nire-record din po natin. Okay? Makikita nyo rin to sa ating page. Okay. Para sa mga Libra ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message, Libra. Para sa mga taong makakapakinig nito, Libra for this week, Libra. Okay, may pumagsak na. So, the Five of Pentacles reverse and the Tower reverse. Okay, agad-agad pumasok sa aking isipan na meron kayong unexpected ganap na may kaugnayan sa pera. Unang-una, money-related matters, maring, ito, could be positive or negative, guys. Okay, halimbawa, merong magbigay sa inyo ng pera. As a gift, ayan, napaka-practical bilang holiday season na, Christmas, merong something gift from a family member or sa inyong kapareha ito, kaibigan, actually, andito na lahat, yung possibility, pero, it could be a relative din, ayan, kung saan ay mababahagian kayo na kay ganda. Ay, especially about money or something merong value ito, hindi man totally pera, okay? Or other possibility, yun medyo positive, syempre positive, merong something gift. Yung medyo eto hindi natin tatamisan, maaaring makaramdam lang kayo ng pagkataas ng ilang gastusin or merong unexpected expenses this week na very normal rin, bilang talagang ganitong season, bukod sa, yes, meron tayong natatanggap, meron kayong ilalabas. Kasi nga, mag-share din kayo ng blessings. Or, kasi the Tower, expect the unexpected, guys. So, sana maging handa kayo sa part na ito. Okay? Pero other possibilities, kung hindi yun mag-reflect, andito yung connection or reconnection na hindi nyo inaasahan for some, or para rin naman sa ilan, maaaring nilulook forward na rin ito. And this time, mabibigyan nyo na ng prioridad yung ilang plano na hindi na tuloy-tuloy nitong mga nakalipas. Okay? Okay. Eto, kung hindi mag-apply pa rin yun, napakalawak po ng pwedeng iparating ng baraha. Just only take what resonate, Libra. Una, pera, ilang gastusin, pangalawa, relationship-wise, this time, pagdating sa inyong sariling pakiramdam. Ito, hindi isang medical advisor po ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang po tayo, pero kung meron na kayong invisible, kasi the Tower, kumbaga visible, meron na talaga kayong nararamdaman, it could be physically, mentally, emotionally, na parang hindi okay. This is the best week para pakiramdaman nyo ng higit ang inyong mga sarili. Best week kung nanaisin to consult a professional. Siyempre, palalo pa kung meron talaga kayong existing pain. Okay, huwag baliwalain. Kasi dito, merong improvement, to be honest. Five of Pentacles, reverse, malalagpasan nyo ito. Kung bibigyan nyo ito ng puna, ng higit ngayong linggo, para sa ilan. Okay? Best week to consult sa mga professional. Dahil hindi professional si Moonchild dito. Okay? Lalo pa, guys, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi dito. Listen. Ayan. Always listen to your body. Dahil tanging kayo lamang po ang makapagsasabi. Other messages, kung talagang andito na, mag-apply ito at ongoing itong process na ito. When it comes to your health, again, hindi po isang health advisor ang Moonchild. Pero ang daming pwedeng iwan ng cards. I feel na huwag kayong magmamadali. Huwag pasugod. Kasi meron kayong ilang details dito na hindi makita or maunawaan. Isa-isa lang. Iproseso ang bawat pag-aksyon na gagawin ngayong linggo. Maging ano pa man yan. The Tower, ito yung mga wala tayong control. At maring mabigla kayo na baka, ayun nga. So, lang din, be careful sa bawat pag-action dahil baka hindi nyo makita yung ilang detalye sa kumbaga. Kung nanaisin, mag-take down kayo ng notes this week
So, parang, ang bilis lang din ng linggong ito para sa inyo. Parang, ang bilis ng araw. I mean, parang ang dami rin ganap. So, lalo pa kung mekos-mekos na rin, kagaya ni Moonchild, minsan, mekos-mekos na sa pagsasalita, ay alalayan ng sarili, okay? Isa-isa lang. I-proseso ang mga bagay-bagay na ito sa iyong isipan ng isa-isa lang. Take everything one step at a time. At huwag ma-pressure. Para wala kayong makalimutan. I feel parang merong makakalimutan ng ilan or meron kayong hindi mauunawaan or makikita agad-agad na kabuuan ng larawan. So, take it easy. Pag-aralan kung kinakailangan ng mga sitwasyon. Bago nyo bigyan ng pag-aksyon. Ngayong linggo, para sa inyo, Libra. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading weekly kapalaran horoscope para sa bagong linggo na ito ng December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aquarius this week, anong maiwan natin para sa kanila? We'll be straightforward, 2 card spread lamang po tayo. Para sa mga Aquarius ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aquarius. Ayan, live na live po pala tayo ngayon sa ating FB. Ayan, si Miss Grace Love, yung kakasimba lang. At si Miss Margie, hello. Miss Joday, hello po. The King of Pentacles reverse. Kunin na natin itong nasa ibabaw. The Star. Okay, so Aquarius. Para bang, guys, this is a general message po. Just only take what resonate. Pero, andito yung hangarin. The star ay narito. Yung bang goal nyo, yung pangarap nyo na marating, matanggap, makamit, ma-experience, maging ano pa man yan. Okay? King of Pentacles reverse. Isang indikasyon na higit kayong magiging practical ngayong linggo. Tayo po yung weekly kapalaran horoscope. Kumbaga, why I am getting a message dito na mas uunahin na lang muna yung prioridad na alam yung mas mahalaga for now or this week. Kumbaga, yes, parang andito na the star. Abot kamay nyo na. Or kaya nyo na. Kaya nyo naman na. Pero, at the same time, umangat yung practicality. Or maybe isang message po ito na kasi King of Pentacles, dalawa yung nakikita ko dito. Either nagtatry lang kayong mag-impok talaga, mag-save kahit na andito na yung pangarap, gusto niyo nang bilhin eh. But at the same time, parang merong nagwe-weigh in sa inyo. Meron marahil kayo kinukonsider na ilang tao or ilang sitwasyon na napakaganda. Or isang message dito, kasi dalawa, guys, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, yung iba, syempre pa, yung iba, I know, sobra-sobra, meron naman. Pero for some na parang kinukulang, then maybe isang message rin ito. Well, kahit ano man po yung kinakaharap nyo ngayon, isang paalala marahil na lagi nyo lang alalahanin yung tamang responsibility kung paano nyo pinanghawakan ng inyong pera. Nang hindi kayo, of course, nasusobrahan or nakukulangan para sa inyong sarili. Ito hindi ko tatamisan kasi parang para sa ilan, may pagka-obsessed tayong nakikita when it comes to your wealth or sa yung dreams, sa yung pangarap, na hindi naman masama. Deserve nyo yan. Pero sabi ko nga po, dalawa yung umaangat kasi either nagiging practical ka or masyado mong sinisigipan. Meron naman, especially para sa mga meron naman, deserve niyang something, guys. Okay? Pero bilang kayo yung mga Aquarius, marahil umaangat lang talaga ngayon na yung responsibility na mag-provide or mas bilhin, mas unahin yung alam yung mas mahalaga ngayon na maganda or mas kailangan. Kumbaga, wants versus needs. At unahin nyo ngayon yung mga kailangan muna. Para sa ibang tao, especially Christmas season, holiday, pero sana huwag kakalimutan ng sarili dahil deserve nyo yan. Okay?
yung para sa inyo. Mag-relax din. Especially kung parang yung obsession na nakikita natin ay parang sa work or pagtupad ng mga pangarap nyo. The star ay narito. Work kong work, grind kong grind, laban kong laban ng mga Aquarius. Pero take it easy. Okay? This is the best week na mag-reconnect ka rin sa ilang pakiramdam mo dyan or sa ilang tao sa iyong paligid. Kasi parang merong ilang imbalance din doon. May pagkasobra akong nakikita dito when it comes to your intention or ilang hangarin mo, personal goals na hindi masama. Pero sana, huwag mo kakalimutan rin yung ilang sektor sa iyong paligid, pamilya, kaibigan, at syempre yung ikaw. Okay? Deserve na deserve yung something gift na pwede mong ibigay sa iyong sarili. Relax din pag may time. Ngayong linggo, Aquarius. Hi Cancer! Ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Horoscope from December 18 through 24, 2023. Kuha lang po tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. 2 card spread lamang po tayo. We'll be straightforward. Hopefully, minsan napapahaba lamang po dahil sa dami ng naisip parating ng baraha. Marahil ay maaring sa dami rin ang pwedeng makapakinig nito. This is a general message. Just only take what resonate po. Okay, Cancer this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer. Ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Ayan, dalawa na rin. Talaga sakto. Judgment card, reverse, and the Hangman. Okay, Cancer, slow down. It's okay to pause. Magnilay-nilay sa buhay. Sabi na nga, bilang Cancer din si Moonchild. Astrologically speaking, kung aking i-relate ito, patuloy kayong nagiging busy ngayon. For some of you, sa buhay paggawa, serbisyo, trabaho, or maging ano pa man po ang inyong pinagkakaabalahan. Yes, holiday season, pero parang laman kayo ng inyong mga opisina. I mean, hindi nawawala ng trabaho, ang dami nyong ginagawa. So, this is a message, marahil, for some of you, na mag-break din. Okay, deserve ang hindi naman totally pahinga, lalo pa kung ito ay isang responsibility, obligation sa work or family. Mag-pause. Yun yung pinaka-word dito, the Hangman. Okay? Hindi kailangan pasugod. Isa-isa lang. Take everything one step at a time. Kalma. Kasi, kapag nagmamadali, or kapag sabay-sabay, ayan, mekos-mekos na. Minsan, hindi natin nakikita yung kabuuan. Or meron tayong nakakaligtaan. The judgment is in reverse. Other messages, if ever mag-apply yun, especially Cancer, hindi masama. Okay, lalo pa kung talagang meron kayong existing na ilang trabaho. Kumbaga, ang dami, ang daming nakaatang na responsibility. It's okay na mag-approach, humingi ng tulong, humingi ng suporta sa ilang tao sa inyong paligid, pamilya, or sa inyong opisina. Ayan. Merong handang sumuporta, merong gumagabay, merong handang tumulong. Ayan. Minsan kailangan lang din nating mag-approach or magtanong. Na halimbawa, uy, kahit saan na lang ito, pag-adjust lang ng ilang working schedule nyo, alam mo yun, hindi kailangan yes to opportunity, syempre pa, pero syempre kapag tumatanggap tayo ng trabaho or extra trabaho, yan po ay, kaakibat niyan ay yung extra responsibility rin. So, tatanungin ng sarili kung magagampanan mo ba, kung kaya pa ba. Papakiramdaman ng sarili, guys. Listen to your intuition. Kasi baka tanggap kayo ng tanggap, yes kayo ng yes, dahil na rin sa kabutihan nyo. I mean, minsan ang hirap tumanggi sa kahit sa simpleng utos lang ito, dahil nahihiya kayo as a Cancer, may pagka-shy type ang ilan, hindi masamang mag-no. Okay? Hindi kailangang yes ng yes. Sa pagkakataong ito,
it's okay to pause, to say no. Okay? Other possibility, bilang kung aking i-relate ito, dito na tayo sa holiday season, maraming ganap, outside of your comfort zone, maging bukas, Cancer, sa ilang possibility ng pagkonekta sa ilang kaibigan, connection, or reconnection sa ilang tao from the past. Okay, kasi parang, especially kung andito na, kung baka nakapag-pause na kayo, nakapag-isip-isip kayo sa inyong buhay, hindi imposible na kusang umangat ito. Ilang tao from the past. Merong reunions, merong ilang invites, na sana ay maging bukas kayo. Lalo pa parang, ang ilan, if ever mag-apply yung unang message ko na ang busy, na ang laging sagot ay walang time, maybe isang indication ito to chill naman din, to relax, to go out with friends, or to go outside of your comfort zone naman. Kahit ngayong linggo, tayo ay weekly kapalaran horoscope. I-surrender nyo na lang minsan, ganun eh. I-surrender itong laban ng buhay na wala na tayong control. Deserve ang pahinga. Okay? Other messages. Ang daming naisip pa rin ng card, guys. Kahit pa yan ay dadalawa, 2 card spread lang tayo. Okay. Kung meron man kayong ito about, maaaring ito ay tungkol sa pag-action nyo or desisyon ngayong linggo, or sa paraan kung saan na ipaparating nyo yung inyong mga hangarin o gustong sabihin, mag-pause, Cancer. Huwag tuloy-tuloy. Judgment card reverse. Maaaring meron kang hindi makita dito, or meron kang hindi mapuna, or meron kang ini-ignore na pakiramdam or sitwasyon tao. It's okay to pause. Lalo pa kung hindi ka pa sigurado. Ito may iwan ko na hindi to yung best week to make major action sa iyong buhay or big decision. Kasi meron ditong hindi pagkaklaro. Pero ito yung best week to pause, to evaluate or reassess yung sitwasyon, pag-aaralan kung kinakailangan. Okay? Huwag magmadali. Kalma lang ngayong linggo para sa inyo, Cancer. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, will be straightforward sa ating reading today hanggat kaya. 2 card spread lamang po tayo for Scorpio. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Scorpio, this week. Scorpio. Para sa mga taong makapakinig, ayan, may bumagsak na. 2 talaga, sakto. The Hierophant. This one is in reverse and the 9 of Wands. Reverse. Okay. This is the best week, Scorpio, to slow down. May ilang bigat akong nakikita dito. It could be physically, mentally, emotionally. Slow down. Ito, naalala ko ang Cancer. Kakatapos lang nating basahan ng katukayon yung water sign din, which is the Cancer. Okay, pero ito, deserve na magpahinga, Scorpio. The Hierophant, reverse, kumonekta ka. This is the best week maiwan natin to connect or communicate with your loved ones, your partner, or kung single, yes, single man, or anumang relationship status niyo, single, married. This is the best week to connect sa inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion. Dahil ang ganda, nung pwede nyong mabuong conversation sa kanya, okay, kumbaga, mas malalim, mas dama. Ito, yung na-mention ko, surrender. Surrender to the divine. Ano man itong pagod, ano mang hirap, ano mang alalahanin or pag-aalala ito ng mga Scorpio na pwedeng umangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly kapalaran horoscope.
meron kang gabay, meron kang kaagapay. Sa mas praktikal, again, maaaring ito ay may patungkol sa inyong kapareha rin or ilang taong malapit sa inyong puso. Slow down. Communicate with your partner. Hindi ka dito nag-iisa. Okay? Meron at meron kang kaagapay. Meron kang gabay. Yun lang. Yun lang. Yun yung pinaka-message na nakikita ko dito para sa inyo, Scorpio. And pray. Ayan, alam naman natin how powerful prayer is. This is the best week na mag-unwind, mag-chill, mag-relax, deserve ang pahinga. Para sa inyo, ngayong linggo, Scorpio. Hello, Pisces. Ito na po ang inyong weekly kapalaran horoscope from December 18 to 24, 2023. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Will be straightforward po. 2 cards spread lamang. Ayan, 2 cards spread lamang po tayo bilang tayo ay live na live pa rin dito sa ating FB. Time check, 5:13 ng umaga. Kaya minsan, mekos-mekos na ang mga salita ni Moonshag. Patawarin niyo ako bilang ito na sa Pisces. Ang Pisces, pinaka-patient na sign dahil madalas kayo yung nahuhuli. Bilang kayo yung nasa huli talagang sign. Pero maiwan natin kayo yung mga mahaba ang PC. Narito na po ang inyong pagbasa para sa linggong ito. Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces. Pisces this week. Ayan. Okay, meron bumagsak. Pero kuha pa tayo ng isa pa. Okay, talagang isa. Uy. Justice card. This one is in reverse. And okay, Pisces. Ayan po. Pasensya na po dahil na-full na naman yung ating memory card. Kanina sabi ko, ang haba ng inyong mga PC ng pasensya nyo at kayo yung mga maunawain. Ayan. Maunawain sa ilang ganap. Eto na nga po. Ayan. Tutuloy natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po ang quality. Pisces ngayong linggo. Justice card reverse. Knight of Pentacles ay narito. Okay. So, parang, eto, hindi natin tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Kung ito ay may patungkol, unang-una nasa usaping pera. Kung meron kayong hinihintay na hustisya sa part na yan. Ayan. Maaring meron lang pong ilang delays, may ilang kabagalan, ilang glitches kayong patuloy na maramdaman. Tayo po ay weekly horoscope. Pero hindi ibig sabihin, guys, na hindi ito parating sa inyo. Knight of Pentacles ay narito. Ano pa, sabi nga nila, no, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, meron at merong something na parating sa inyo ngayong linggo. I-claim na natin yan. Pero kung talagang mag-appear at ma-experience nyo yung kabagalan, or parang ang lapit nyo na, kumbaga, abot kamay na lang, kita mo, Knight of Pentacles, ayan, gumalaw. Ito po yung struggle kapag sa camera. Knight of Pentacles, abot kamay nyo na eh. Pero parang hindi kayo mabigyan ng tamang justice this week. No worries, Pisces. Trust the process. At ano pa, kapag dumating na yung tamang panahon, ito napaka-cliche, when the time is right. Timing is everything lang din. Diyan kayo higit na mapupush. Diyan kayo higit na mabibigyan ng courage para lalo pang mag-push sa buhay. Walang imposible. Okay? It's just that, ito sobrang nakarelate si Justice card reverse, astrologically speaking, kasi si Planet Mercury is currently in retrograde. May ilang kabagalan talaga na kailangan nyo lamang pagkatiwalaan. Okay? Ano pat ito'y parating sa inyo. Huwag kayong pangibabawa ng pag-aalala. Okay? Other indication dito, Knight of Pentacles, Justice card, kung meron kayong ilang imbalances when it comes to relationship, nitong mga nakalipas, hindi naman kailangan laliman yung imbalance na yun. Napaka-normal nun. Kahit sa simpleng parang, kumbaga, parang hindi kayo magtagpo o nagtagpo nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, then this time, maitutuwid nyo ito. Maibabalanse nyo ng higit bilang nag-appear si Knight of Pentacles. Mas mabibigyan nyo ng tugon itong connection na ito ngayon. Mas ibibigay nyo yung hustisya sa inyong relasyon, mapakaibigan, trabaho man din ito, or personal relationship. Ito yung patuloy nyong hahanapin or mission na tutugunan ngayong linggo.
yung justice, yung balance na alam nyong kailangan at deserve nyo. Ngayong linggo, para sa inyo, Pisces.